wala nang pa. Ikaw po si Miss Gaspar? Magic 8 ball po ba yung hawak mo sa picture? And why are you interested, Alessi? Feeling ko never mo talaga akong minahal. Totoong nararamdaman ko para sa'yo. Until you met Alessi. Nabaliw siya sa isang lalaki. Hindi na niya kinaya. Nagpakamatay ako? Gagawin kong lahat para protektan si Alessi. I'm sure ginagawa niya lang yan for clout. Nauna pong multo, okay na po kami. Si Miss Gaspar, dati po siyang teacher sa Sparkle U. Pagpalain nawa ang batang yan. Alam ng Diyos kung anong trahedyang pinagdaanan niya. Ano pong ibig ninyong sabihin? Siya po'y naulilang anak ng mga Gaspar. Kita na si Alessi at si Mrs. Gaspar. Kita na yung mag-ina. Nat is here. Feeling maganda, hindi mo. Si Nati. Anong nakita ni Zach dyan? She's so vanilla. Huwag mo na silang pansinin. Ang magpapekto sa kanila. Ako na lang pansinin mo. Kapal mo talaga. Ewan ko sa'yo. Alessi! Uy! Alessi! Come on! Just admit it. You wrote this to yourself so that hindi na namin isipin na isa ka sa mga possible suspects. Di mo ba nakikita na rattle din yung tao? Maybe hinahan ka na rin ni Miss Gaspar since you have a way of offending people. Alive and now pati dead. Stella, tama na please. Of course, kakampihan mo siya. Tingin ko yung pumatay kay Miss Gaspar ang gumagawa nito. Tinatakot niya tayo kasi malapit na nating malaman yung totoo. Yung patay sa multo? Pero di ba nag-suicide siya? Hindi ako nagpakilata. Please don't hurt
Miss Gaspar, sila po yung mga schoolmate ko, mga kaibigan ko. Mga iya, ang OA nyo naman. Hindi ko kayo sasaktan. Promise. Promise. Ghost ka po? Miss Gaspar, wala po ba talaga kayong maalala kung sinong pumatay sa inyo? Or kahit anong clue or anything na pwede nating magamit para malaman yung totoo? Chinek ko na rin po kasi lahat ng news tungkol sa pagkamatay niyo. Wala po talaga akong mahanap. Alam ko na, meron tayong pupuntahan kung saan malalaman na natin lahat ng mga kasagutan. Is it a place exclusive for ghosts? Hindi. Sa archives. So retro! Why did we even come here? Ayoko na madami sa craziness na to. Girl! Imagine yung views ng vlog ko once I post this. Everyone loves a good murder mystery. Ikaw ang imo-murder ko pag nag-trouble tayo because of this. Wow! May pamis? Gumagana pa. Double Death Shock Sparkle You? Double death? Ibig sabihin, dalawa kaming namatay nung gabi yun? Saan naman po kayo sumusubot, Miss Gaspar? Ghost nga eh. A high school teacher and boyfriend are found dead and suspected murders Suicide at Sparkle University. Friday night. Pinatay kayo ng boyfriend, no? Kahit anong gawin ko, wala na kasi akong maalala talaga. Hindi ko nga alam. Agnes Gaspar, 25, reportedly killed Liam Castro, 26. He sustained multiple stab wounds to the chest. Gaspar committed suicide after the crime and died at the scene. Police records say. Ako yung killer? Teka, Anya, ayaw ko na may involve dito. Wait lang! This is the juicy part. Imposible. Alam mo namang hindi ko magagawa yun, Alessi. Malakas talaga yung kutob ko na yung lalaking may hawak na dugo ang fountain pen at magic 8-ball. Siyang pumatay sa akin. Wait po. Did you say Magic 8 Ball? Bakit? I was right. Saan? Yung mga messages na nakuha niyo sa Reddit. Yung wait for it, don't count on it, outlook not so good. Alessi, lahat yung sagot sa Magic 8 Ball.
Magic 8 ball po ba yung hawak niya sa picture? So may hawak na Magic 8 ball po yung taong pumatay sa inyo? Allegedly. What? No offense, ma'am, pero kayo pa rin yung prime suspect of all of this. Pero wala akong kinalaman dun sa nananakot ng mga messages sa inyo. Hindi ko magagawa yun. Gusto ko lang talagang malaman kung paano rin ako namatay. So yung mga clues na meron tayo, a guy na may hawak ng Magic 8 ball at yung dugo ang fountain pen, Tapos yung love post-its na sinulat ng parang stalker. At yung flip phone na under investigation pa. right? Plus yung article na to na sinasabing kayo yung pumatay sa boyfriend nyo, na sinasabi nyo hindi totoo. And don't forget yung mga creepy messages kinukuha niyo sa Red Ink. Pag pinagsama-sama natin to, may dalawang possibility lang na pwede. Either kayo talaga yung pumatay sa boyfriend nyo at gumagawa lang kayo ng kwento. Or buhay pa po yung taong pumatay sa inyo. Kaya tinatakot niya kami para tigilan namin yung pag-investigate sa pagkamatay niyo. I'm getting really bad feeling about this. Ayoko na dito. Anong ginagawa niyo dito? Research, sir. Sumama kayo sa akin. Gusto kayo makausap ni Headmistress Kim. When there's trouble, it seems like nandun kayong lima palagi, which makes me think that it's either sinusundan kayo ng gulo o kayong gumagawa ng gulo. It's the first one po, Headmistress. I swear. Then tell me, explain it to me kung bakit tatlo sa inyo yung mga nakatanggap ng, ano ba yung mga threatening messages na yun? Have you checked the CCTV po? Doon sa mga places kung saan nakita yung mga messages. Yes, but nothing was caught on camera. It's as if multo yung mga nagsulat ng mga yun. Maybe it's really Miss Gaspar. She's here. Oh, who's here? Si Miss Gaspar po. Ma'am, kumalma lang po kayo. Ako magpapaliwanag ng side niyo. Tell me everything. Saka, anong pinalaman dito ni Agnes Gaspar? At ngayon nyo lang sa akin sinasabi to? Ha? It's been days since sinabi nyo sa akin na may multo doon sa abandoned dorm. Bakit hindi nyo pa sa akin sinabi noon na iniisip nyo yun si Agnes Gaspar? It's Alessi po. He knows everything. Ngayon lang po namin nakausap yung post ni Miss Gaspar. Alessi? Gusto ko lang po kasing mag-gather ng evidence. Naranasan ko na po kasi na walang naniniwala sa akin pag nakakakita ako ng multo. Can you blame them for not believing in you? Tingin niyo rin po ba gumagawa ko ng kwento? Don't take this the wrong way, Alessia. Pero pag ang isang tao, sinasabi niya nakakita siya ng multo or other supernatural beings, it's a form of attention-seeking behavior. Hindi ko po ito ginagawa para makakuha ng atensyon, okay? Totoo po yung sinasabi ni Alessi. Nakita po namin lahat yung multo. Rika, pakita mo yung video from the lib. Ba't nawala yung video? Look. Okay, I know you're all tired and stressed about what had happened. So, let us handle this from here. Pero Headmistress, Alessi, I mean it. And I want you to stop investigating this case. Nasolve na to ng mga police years ago. And that's that. Okay? And
I don't want to hear about it again. Or you'll all face disciplinary action for disturbing the school's peace. Do you understand? Yes, Headmistress. Alessi, Alam ka muna. Salamat po. Leslie, I'm really sorry kung na-offend kita kanina. I'm just giving out my opinion as your guidance counselor. Do you understand me? Naiintindihan ko naman po. Alam mo, concerned lang ako sa inyong lahat. Sundin nyo na lang yung inuutos ni Headmistress Q. Na sana huwag nyo na ungkatin yung kaso. Tama naman siya. The case is closed. So there's no point na parang ungkatin pa yung kaso, di ba? Sana makatulong yung sinasabi ko sa'yo para makamove on na kayo lahat. Siya nga pala, na-charge ka na. Wala naman laman eh. Oo imposible na naman po na itago to ni Miss Gaspar nang walang laman to na importante. Alessi, please. Ako na yung nakikiusap sa'yo. Alam mo kung sa tingin mo nakakita kayo ng multo, feeling ko hindi multo yun. You're just suffering from mass hysteria. Kasi nasa isang lugar kayo na haunted. So maybe guni-guni nyo lang yun. Kaya I suggest na please tigilan nyo na pag-iimbestiga sa pagkamatay ni Agnes. Baka kasi kung anong gawin pa ni Headmistress Q, expel kayo sa school. I suggest na just concentrate on your studies, okay? Hayaan nyo na yun. Ma'am? Leslie, hindi ko na alam. Gulong-gulo na yung isip ko. Bakit sa tingin mo ba kaya kong pumatay ng ibang tao? Ha? Well, to be fair po, sinubukan niya po kaming patayin niya na sila sa takot. Oo nga pala. Pero kung ano man po yung totoo, tutulungan ko po kayong alamin yun. Innocent until proven guilty po ang motto ko. Talaga? Paano yan? Di ba pinagbabawalan kayo ng Headmistress Q na makialam sa kaso ko? Pwede naman po sa atin na lang, di ba? Talaga? Thank you Saan po ba tayo magsisimula? Doon sa lalaking may hawak ng Magic 8 Ball. Tama po ba yung nabanggit niyo na nanginginig yung mga kamay niya? Oo. Ibalik ko tong regalo niya ng birthday ko para lang ma-prove sa'yo na mali iniisip mo. Hindi ka na mag-worry.
Pia. Paano yung anak natin? Yung baby ko, yung baby mo. Huwag mo kami iwan. I'm sorry. I'm sorry. Sige na, please, huwag mo iwan. Malalaman ba nila yung sekreto ko? Ang hindi po kasi nagme-make sense, bakit kayo yung pinagbibintangan na pumatay sa boyfriend nyo? Hindi ko rin alam. Kahit anong gawin ko, wala na akong maalala. Baka may mapulit po tayong clue sa article. Pinicturein ko po yung screen kanina. Miss Gaspar, totoo po ba to? Authorities say that Gaspar and Castro left behind a 2-month-old daughter whose custody will be determined by the court. May anak ako? Papatayin ko ba si Alessi bago malaman yung anak siya ni Agnes? Hindi ko na talaga maalala kung ano nangyari sa anak ko at kung nasaan siya. Hindi niyo rin po ba naaalala yung pangalan niya? Hindi ko na maalala. April po kayo namatay. Tapos sabi po sa article, 2 months old po yung baby nung nawala po kayo. So, ibig sabihin, nanganak po kayo around January or February. May napansin din po pala ako. Ito lang po yung nakamark na date sa calendar niyo. Tapos yan din po yung password ng lock combination. Hindi po kaya yan yung birthday ng anak niyo? January 12, 2007? Siya yung kinakantahan ko ng lullaby. May naalala ko. Parang mayroong gustong paru-paro sa lampin niya. Paro-paro po? Oo. Parang ganito po? Patawarin mo ako, Alessi. Kasi alam kong masasaktan ka lang kapag nalaman mo ang totoong nangyari sa magulang mo.
Leslie, ano ginagawa mo dito? Sir Dexter, naiwan ko lang po yung libro ko nung huli kaming pumunta dito. Leslie, hindi mo na kailangan magsinungaling sa akin. Ano ang ginagawa mo dito? Nalaman ko po kasing may anak po pala si Miss Gaspar na naiwan. Alam niyo po ba kung saan siya napunta tsaka kung ano pong pangalan niya? Leslie, itigil mo na to. Sir, please. Leslie, paano pag nalaman ni Headmistress Q na hindi ka pa rin tumitigil sa pag-iimbestiga? Baka isuspend ka niya. Gusto mo ba yon? Sir, please. Last na po to. Yes. Agnes, nginitian niya ako. Magkaibigan tayo dati. Kilala mo yung anak ko. Asan na yung anak ko? Hindi ko alam. Sinungaling! Kilala mo yung anak ko. Nasaan na siya? Agnes, ikaw ang dahilan kaya nalayo sa iyo ang anak mo. Ano ibig mo sabihin, ha? Hindi mo natatandaan. Hindi na tayo si Liam. Sa tingin mo, gugustuhin pa ng anak mong makita ka pagkatapos ginawa mo? Sinungaling siya! Hindi ko pinatay si Liam! Sir Dexter! Sir? 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 Alessi, Zach, nagpakita na ba sa'yo si Miss Gaspar? hindi naman. Bakit? Basta, Alessi, sandali lang. Namumutla ka. nauna na ako. Alessi, ano ba nangyayari? Mahabang kwento. I have time. Fine. Nalaman namin na may anak si Miss Gaspar. Pero biglang dumating si Sir Dexter at nagkita sila. Tapos nagkasagutan sila kasi ayaw sabihin ni Sir Dexter kung anong alam niya tungkol sa anak ni Miss Gaspar. Tapos biglang nag-transform sa pagiging monster ulit si Miss Gaspar. Tapos inattack niya si Sir Dexter. Ngayon hindi ko alam kung nasan siya. Kasi bigla na lang siyang nawala. Ngayon hindi ko alam kung hinahanap pa niya yung anak niya or hinahanap niya si Sir Dexter. Ina-attack na ba niya ulit? Ang dami na kasing nangyayari. Zach, hindi ko na alam. Ang gulo-gulo na. Kalma, kalma. Dito lang ako, kalma. Okay? Huminga ka. Inhale. Exhale. Kalma. Kumalma ka. Ayos ka lang? When you're asking why I never stop to love, I say that knowing that you love me is enough. Love Square Match? Ano to? K-drama? This just in, Gen Zers! Gen Z juice coming right up. Remember Hottie and Naughty? Turns out there's another E as in extra sa kanilang story. Just when you thought things couldn't get even more complicated, meron pang umi-eksenang third party. Let's just call him Doggy. Kasi
just like a loyal Aspen, he keeps on following Naughty around. Woof woof. I know you want a pic. I'll send you the picture now. Oops, nasend. Hi. Grabe, no? Doggy's just like his spirit animal. Kontento na siya sa scraps. Which means, kontento na rin siya sa tira-tirang pag-ibig. Ooh. But my sources tell me that Naughty does not like Doggy. Woof, woof, woof. Okay lang ako. Wala to. Guys, huwag kayong maniwala kay Jency. Hindi yun totoo. Magkaibigan lang kami nila yun. What if ayoko lang maging kaibigan mo? Wala yun, walang ganyanan. Seryoso ako, Alessi. Matagal na kitang gusto. Sorry, Leon, pero kaibigan lang talaga tingin ko sa'yo. Leon! Huwag na. Tayo mo nang napahamak. Tama na. Tayo mo nang buhay na ginulo. Nakita ko yung nangyari. Leon, kung kailangan mo ng kausap, nandito na ako. No offense, sir, pero di ko po kailangan ng tulong niyo. Alam mo, minsan ko na rin pinagdaanan yung pinagdadaanan mo ngayon. Alam ko yung pakiramdam na hindi ka gusto ng taong mahal mo. Pero matutulungan kita. Yan eh kung hahayaan mo ako. Tana, akong bahala sa'yo. For a time, akala ko talaga ikaw anak ko. Ano bang nangyari kay Leon? Bakit siya nagkaganon? Hindi ko alam. Naguguluhan na ako. Bilisan na natin. Leon, mahal kita. Pero hindi sa pagmamahal na gusto ko.